Ayan, okay. So, good afternoon po sa lahat. Welcome sa Bible Study. So, habang naghihintay po sa iba, warm up muna tayo sandali. Magbabanggit po ako ng isang Bible book. Tapos, sabihin niyo po yung tatlong kasunod nun. Okay, for example, sinabi ko, John. Anong kasunod nun? Luke, Acts, Romans. Ganon. Okay? Sige po, simulan natin. Ready? Sige, Daddy. Leviticus. Anong sunod ng Leviticus? Numbers. Ano bang una? Numbers, Deuteronomy. Numbers, no? Leviticus. Hindi ka naririnig, Dad. Nakamute ka. Numbers. Sunod. Deuteronomy. Last. Isa pa. Judges. Di pa. Joshua. Yan. Okay. Good. Yana, Zephaniah. Hagay, Zechariah, Malakay. Okay, very good. Sino bang pumunta dyan? Sige, ano ba maganda? Gab. Job. Sunod ni Job. Sunod ni Job. Psalms. Nakamute kayo, Gab. Nakamute. Tapos? Proverbs. Song of Solomon. Song. Diba? Ecclesiastes. Ecclesiastes. Okay. Thank you. Next. Ara Joyce. Yung pinakamahirap sa'yo. Hindi, joke lang. Ara Joyce, Daniel. Sino yung rin? Hosea, Joel, Amos. Okay. Tita Susan. Alam mo ba ang ginagawa? Kasunod na tatlo, ha? Ano sa'yo? Ano ba maganda? Galatians, Ephesians, Philippians. Ito pa. Colossians. Okay. Jamie. Song of Songs. Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel. Ate Arsan. Matthew. Ay, hindi. Madali lang. Sorry. Hindi. Second Thessalonians. Second Thessalonians. First Timothy, Second Timothy, Titus. Okay, very good. Okay, sige, okay na po yun. 7 minutes na lumipas. Okay, sige, thank you po. Yun sa mga hindi pa natawag, next week, no, matatawag po yan sila Tita Amy, si Tita Che, Lolo Myong. Yan, nag-off ata yung Gab, papunta nga kay Lolo Myong. Parang naano ata yung ano niya. Sige, masaya po ako na nakita ko ngayon. Saya po ako nakita kayo ulit. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. So para po sa mga nanonood sa online, kami po ay nag-aaral sa Luke chapter 1. So buong chapter 1 namin po pinag-aaralan. So last time natapos na tayo about po sa John the Baptist. Yung ano ba sa Tagalog yan? Basta yung ipinanganak, no, si John the Baptist at yung mga nangyari. And ngayon naman, tayo magpapatuloy sa new series patungkol po sa paghahayag ng pagpapahayag na ipapanganak na si Jesucristo. Okay? So this is part 2. At kahapon nasimulan natin.
led by Kuya Jello. So ngayon naman, ulitin natin, review tayo sandali, and then we will add. So I'm so excited kasi marami na pong magsasalita starting today. Okay, so encouragement na lahat po tayo mag-aral at lahat po tayo ay makapag-share, no? Sa lahat tayo, tulong-tulong tayo sa pag-aaral. Okay, so bago po magsimula, tayo po ay manalangin muna. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na siyang aming ilaw at gabay sa aming paglakad dito sa mundong ito upang mamuhay ng may mabuting gawa na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. At salamat dahil ito'y patuloy mo pong inihayag sa amin. Ang banal na Espiritu na iyong ipinagkaloob ang siyang sasaliksik sa mga malalalim na kahulugan at misteryo na patuloy mo pong inihayag sa bawat isa. Maraming salamat dahil ito ang patuloy na nagpapabago ng aming mga isipan at nagbabago ng aming mga pamumuhay, ng aming mga katawan ay maging buhay na handog na siyang kalugod-lugod at sumusunod po sa iyong kalooban. Maraming salamat dahil ang lahat ng ito ay biyaya mo. O Diyos, maraming salamat sa iyong anak na si Jesucristo na siyang namatay para sa aming kasalanan at sa pamagitan ng pananampalataya na iyong biyaya. Kami po ay nakatanggap ng kaligtasan at kami po ay may buhay na pag-asa dahil siya na iyong anak ay iyong binuhay muli. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay po. So magpapatuloy tayo sa verse 26 hanggang 38. Pero ngayon, ang target natin is matapos natin kahit hanggang verse 31. So, ina-encourage ko po kayo to help me. Okay? Magtulungan tayo sa pag-aaral ng salita para ma-encourage din yung iba na mag-aral po talaga ng salita ng Panginoon. Verse 26. Nang ika-6 na buwan, so kung matatandaan nyo po ito, ano nga itong ika-6 na buwan na to? Ito ba yung June, ika-6 month ng taon? Or saan ba nanggaling? Saan ba nagsimula itong ika-6 na buwan? Quick lang po. Patungkol to saan? Anong ika-6 na buwan ito? Tita Susan, natatandaan mo po ba? Ano yung ika-6 na buwan? Mula saan? Mula sa birthday ko? Ay, next month pa pala. Ano pa? Ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Yes, okay. So, ika-6 na buwan mula po sa pagdadalawang tao. Tama ba? Pagdadalang tao. Pagdadalang tao po ni Elizabeth. Okay. So, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. So, quick lang po na review. Sino po yung nakakatanda at sinong nakinig doon po sa binigay natin na information patungkol po sa Nazareth. Si Gab wala kahapon, nandun ba? Nandun siya pero parang later part. Sino yung nandun kahapon? Sige Jamie, ikaw na lang Jamie. Ano nga yung natin sa Nazareth? Ano nga to? What's the importance? Yung natandaan ko lang yung nasa northern part siya. Balitat ko, di ba, may Judea. Ano yun? Yung sa Nazareth o sa Galilea. Samaria. Samaria. Tapos yung matatandaan ko sa Nazareth, isa siya siya yung pinaka, kumbaga, mababang lugar. Kasi parang puro Gentiles, kumbaga, yung tao doon. Tapos siya yung, sabi nga, least, kumbaga, sa isang lugar. Di ko lang sure kung puro Gentiles. I think land pa rin siya ng mga Hudyo. I-confirm lang natin. Pero alam ko, ano pa rin siya. Sa mga Hudyo pa rin. Kaya nga nandun sila. Pero i-check natin mamaya. Okay. Sige, thank you to Jamie. Ano pa? Sino pa makakadagdag? Ano nga yung Nazareth? Sige, Yana. Ikaw, Yana. Ano po siya? Kumbaga sa Israel, nasa gilid na siya ganun. Bale,
hindi sobrang kilala yung Nazareth na lugar. Hindi siya, common place. Ganun. Ano yung implication nun? Di ba ano to, parang katuparan nito? Tandaan niyo po ba yon? So, okay lang po. So, ayon po sa Matthew 2:23. Sige, tingnan natin yung Matthew 2:23. Okay. Siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth upang maganap ang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Okay? At yun nga po, no? Sa John 1:46, John 1:46, sinabi sa kanya ni Nathanael, mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? So pagpapakita po dito na marami po talagang mga Hudyo ang parang kinakamuhian or mababa po ang tingin nila sa Nazareth, yung lugar na Nazareth at yung mga tao na nandoon. At yun nga po, sabi nga po sa Matthew 2:23, ito ay pagtupad, kumbaga na naganap yung sinabi ng mga propeta or sa Old Testament. And yung implication po nito is pagpapakita po talaga na ang Panginoon, pinipili niya talaga yung mababa, no? Yung mga, 'di ba may verse na 'yon na pinipili niya talaga yung pagiging lowly ba, mababa at pagpapakita talaga ng pagpapakumbaba. Okay? So, and ayun, isa 'yon sa mga matututunan natin dito sa salitang or yung lugar na Nazareth. At isa dito, makikita din natin, isa sa mga implication, talaga, tunay at totoo talaga ang salita ng Diyos. Nangyayari talaga siya. Di ba? So again, although information lang ang ating nakukuha ngayon, but yung implication ng information na yun yung magta-transform. Yun yung magbabago sa atin. Ngayon, kayo mga kapatid na nakakarinig kayo ng salita niya, at ngayon nakikita natin na nangyayari talaga yung mga sinasabi ng Panginoon. Nagaganap talaga siya. So may mga bagay na binabasa natin sa salita ng Panginoon at lagi natin pakaisipin, mangyayari at mangyayari talaga yon. Diba? Mangyayari talaga yung mga bagay na iyon. So hindi ko po alam kung ano po yung mga pinag-aaralan nyo. So, for example, nabasa nyo sa pag-aaral ninyo na basta may mga bagay kayong natututunan. So, one of the implication and application is paniwalaan yun kasi sinabi ng Panginoon at yun ay mangyayari talaga. So, yun yung isa sa mga bagay na gusto po nating i-highlight dito sa verse 26. So, ngayon pupatuloy po tayo sa verse 27. Review lang tayo sandali. Sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki. So, birhen, no? Yung pagiging birhen po ni Maria. Actually, na-emphasize po talaga yung word na birhen dito. I think dito sa chapter na to, nagamit siya for how many times? No? Many times. Okay? So, ano po yung importance na malaman at maintindihan natin na si Maria ay birhen? Sorry. Ano po yung importance na matutunan natin na ang Panginoon ay pinanganak sa tinatawag na virgin birth, no? Ano yung importance nito? Hindi ba kayo parang nahiwagahan? Hindi po ba kayo parang na-amaze? Hindi po ba kayo parang na ano pa bang ibang pwedeng reaction? 'Di ba? Nung nabasa niyo po. Kasi alam ko po lagi na natin nababasa virgin birth, no? Kristo ay pinanganak na isang birhen. Okay, so ano ngayon? No? Parang ganun po ang ating gustong matutunan. Ano ngayon? Ano yung importance nun sa atin na mga mananampalataya na siya ay ipinanganak sa isang tinatawag na virgin birth? Dapat maintindihan po natin yun. Diba? Sige, Ate Arshan. Parang seryoso yung mukha mo eh. Baka may
May share ka, Ate Arshan. Nakamute ka po. Ay, nauna na sa'yo sumagot yung manok. Meron ba? May ma-share ka ba dito, ate? Wala pa. Sige. Ay, yung kapatid naman, Ara Joyce. Nung wala po kasi ako kahapon po. Kahapon ba o nakaraan? Bali, napakinggan ko lang po sa Bible study. Parang naging siya, parang sa pagkakano ko lang po yung parang ikaw po kasi parang nag-highlight po nun yung sa Virgin po. Na parang yung magiging reputation kung saan nanggaling po yung Panginoon, si Jesus Christ. Parang yun lang po yung natandaan ko. Okay. So, yun po ang isa sa importance no, yung salitang birhen ng Panginoon ay pinanganak sa ng isang birhen. Makikita natin doon na hindi po yun natural na panganganak. Natural yung panganganak na nangyari kay Jesus Christ. Pero ang hindi naging natural is yung pagbubuntis ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, yun ay hindi natural, bagkus yun po ay supernatural na nangyari. Kaya nga po, ibig sabihin nun, may kita natin dito na yun ay kagagawa ng Panginoon. Diba? Na ito'y ginawa ng Panginoon. So, at may kita din natin dito na hindi siya anak ni Jose. Anak siya ni Jose sa pamamagitan ng batas. Okay? Anak siya ni Jose sa pamamagitan ng batas. Pero sa pagkatao po, anak siya ni Maria sa tao. Pero siya po talaga ay anak ng Diyos. Kaya nga dito natin makikita na siya ay Diyos. Okay? Dahil nga po siya ay ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sige, baka may dadagdag pa po yung iba. Si Jamie, sige. Din pinapakita na hindi na nagkaroon ng sinless nature ang Panginoon, si Jesus Christ. Kasi nga, si Jesus Christ, si Mary kasi virgin, hindi na punta sa kanya yung sinless nature nating tao. Sinful nature. Sinful nature. Okay. So yun, tama yun. Kasi kung matatandaan nyo po sa mostly sa Old Testament, di ba yung pag tinatawag na birhen, ito ay ginagamit na salita to talk about malinis. Di ba? Malinis na tao. Di ba? Napag-aralan natin sa Jeremiah 31, sinabi doon na ikaw birhen, di ba? Israel, birheng Israel. Parang gano'n yun yung tinatawag sa mga tao or mga tao na nilinis or malinis na. So, yun, magandang dinagdag yun na dito, in-emphasize talaga na si Maria ay birhen, tao siya, makasalanan po siya. Okay? Kaya lang, since si Jesus Christ ay ipinaglihi or ipinagbuntis ni Maria sa pamagitan ng banal na Espiritu. So yung sinabi po kanina ni Ate Jamie na hindi siya nahaluan ng sinful nature natin o yung makasalanan na pagkatao natin. Kasi si Mary ay virgin, kumbaga malinis. Hindi po natin siya kumbaga, alam niyo yun, although
Kasi ang tao ay nabubuo sa sinapupunan ng isang babae kung ito ay nagkaroon ng, 'di ba, ng sexual activity sa kanyang asawa. Pero since virgin po si Mary, ibig sabihin hindi siya na dungisan. Okay? Malinis. Hindi ko po sinasabi na yung pagkatao niya malinis, na hindi siya makasalanan. Yung nature niya makasalanan pa rin. But when it comes to, pagdating po sa pagbubuntis or paglilihi, siya po'y birhen, siya po'y malinis. Okay? At, dahil nga po siya ay malinis, nung ginawa ng banal na espiritu na, yun nga, ipinagbuntis na siya ni Maria, ang Panginoong Hesukristo po ay hindi nadungisan ng makasalanan na nature ng tao. Naintindihan niyo po yun? At bakit po yun napaka-importante? Bakit po napakahalaga na mangyari iyon, na siya'y hindi mabahiran ng kasalanan? Bakit po yun importante? Ito, review na lang to sa mga napag-aralan natin. Bakit napaka-importante na siya ay manatiling banal at hindi po siya mabahiran ng kasalanan? May nakakatanda po ba? Tatandaan niyo po? Bakit importante na ganun? Kasi yung yuyoko tatawagin. Bakit po? Kasi kung ang Panginoong Hesukristo po ay nabahira ng makasalanang pagkatao natin, siya po ay magiging hindi banal. Sige, Gab. May sasabihin si Gab. Ano po? Hindi po matatanggap siya na bilang alay sa ating kasalanan. Hindi po siya maging katanggap-tanggap. Yes. Wala pa maliligtas. Yes. Totoo yun. Kasi nga, yun nga po yung sinabi kanina, siya po'y magiging hindi banal. So, tandaan po natin, wala pong katanggap-tanggap kung ito'y nanggaling po sa isang banal. Kasi wala pong manggagaling banal mula po sa isang taong hindi banal. Naintindihan niyo po yun? So, the offering na ihahandog ni Jesucristo ay hindi pa rin po magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. So, napaka-importante na ang maghandog ay banal. Kasi yun lang makakapagbigay ng banal na katanggap-tanggap sa banal na Panginoon. Naintindihan niyo po yun? Kaya nga 'di ba yung mga Israelita, taon-taon sila po'y naghahandog, pero ito po'y kailanman hindi makakapaglinis ng kanilang mga kasalanan kasi nga ito po ay corrupted. Alright? Naintindihan niyo po? Pero yun nga po, ito ay pagpapakita lamang, sumasalamin lamang iyon sa kung ano ba talaga ang itinalaga or itinakda na ng Panginoon na paraan ng pagliligtas sa atin. Okay? Nakaka-follow po ba tayo? Alright? So, by the way, kahapon po, may sinend po ako sa GC na sabi ko po ay basahin ninyo. Okay? Sinabi ko po yon, tandang-tanda ko pa, nung una pa, nung tayo ay, okay. So, tandang-tanda ko po, sinend ko po yun sa GC. Ano ba yung pagkasabi ko? Sabi ko po, pakibasa po ito. Baka mabigyan natin ng konting oras sa Bible study para ma-relate po natin sa virgin birth. Di ba? Nagsabi po ako noon. So dito matetest ko kung sino po yung mga nakikinig, yung nagbibigay ng, naglalaan ng time at binibigyan ng importance, yung mga sinishare po din namin. Okay? So ito pong pag-share ko po ng ito sa inyo, hindi lang po to para may mabasa kayo, but pinag-aaralan ko po ito and gusto kong i-share sa inyo kasi makakadagdag po siya ng kaalaman
sa inyo at mas maintindihan natin yung misteryo ng Panginoon. So, may sinend po ako sa inyo. Tagalog pa po yun. Ano ang original na kasalanan? Kasi marami sa atin hindi naintindihan itong original sin. Alam niyo lang siguro original sigbin. Okay, mga Bisaya. Walang nakakagets. Hindi nila alam yun. Mga Bisaya lang may alam nun. Okay, original sin. So ano ba yung original sin? Diba? So sino nagbasa po nung sa link? Na sinend ko po. Wala. Okay, lahat kayo bagsak sa test. Wala po ba nakapagbasa? Wala po. Ayan, si Tito Bong. Ayan. Yung original sin, ang pagkakaroon ko yung pumatay, magnakaw, di ba yan ang matinding kasalanan? Okay. Matinding kasalanan po, Lola. Oo po. Yung magnakaw ka, tsaka pumatay ka ng kapwa mo. Diba? Yan ang matinding kasalanan, yung original sin na tawag. Pero kung yung mga simpleng kasalanan, siguro, katulad nung kay Virgin Maria, hindi naman siguro, dahil siya naman pinagpala siya dahil binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos na mabuntis siya sa Espiritu Santo lang. Di ba ganon? Hindi naman siya makasalanan siguro yung magpapala yun sa kanya eh. Pinagpala siya dahil binigyan siya ng kapangyarihan na magbuntis nang hindi siya nagagalaw. Apo. Yun po yung sa yung sa yung napag-usapan natin na siya tinawag na pinagpala, no? At yun. Sige po, babalikan po natin yun. Anin lang po natin yung sa original sin. Sige po, Tito Bong. Siguro hindi doon sa nagmula ang pinagmulan doon sa alam naman natin ang kasalanan ay nagmula kay Adan at kay Eva. Pero yung nabasa ko sa Kawikaan 8:13, ang kasamaan ay nagmula siya sa nilalang, hindi sa nilikha, sa lumikha. Kung titingnan natin, talagang ang pinagmulan talaga ng kasalanan ay hindi talaga ginawa ng Diyos eh. Pinagmulan talaga 'yon sa yung nilikha niya at doon nagbunga yung kasalanan. Makikita rin natin doon sa Genesis sa Ezekiel, o sabi doon na nagmula ito kay Lucifer sa pamamagitan ng siya talaga ang pinagmulan ng kasalanan. Yun po. Yun lang po kung... Okay. Thank you po, Tito Bong, sa pag-share. Okay. So, nabanggit po doon kanina si Eva at Adan, no? Na kumbaga doon nagsimula yung unang kasalanan, no? Parang doon nagawa yung unang pagkakasala. Tapos may nabanggit po si Tito Bong sa Genesis, yung nga po kay Lucifer, na kumbaga sa spiritual realm or doon sa langit, doon po nakita natin yung pagre-rebelde, no, ni Lucifer, no, sa Panginoon. Ngayon ito talaga, tanong talaga to eh. Bakit merong kasamaan? No? Bakit meron tinatawag na evil? Saan ba nanggaling 'yon? 'Di ba? And then meron din nagsasabi na kung ang lahat ay nagagaling sa Panginoon, lahat ay gawa ng Panginoon. So ito ay galing sa Panginoon. Nagigets niyo po yung mga sinasabi natin. Pero sabi naman sa James anong chapter 'yon, nakalimutan, chapter 1, na kung tayo man ay natutukso, ito po ay dahil sa sarili nating sarili natin. Hindi po 'yon tinutukso tayo ng Panginoon dahil wala pong nanggagaling na masama sa Panginoon. So tingnan niyo po, 'di ba, ang dami pa nating dapat maintindihan. So again, kung ako po ay tatanungin ninyo, saan ba nagmula yung kasalanan?
bakit nagkaroon ng kasalanan kung ang nilikha ng Panginoon ay perpekto? 'Di ba sabi nga sa Genesis, siya'y nalugod sa kanyang ginawa. Pero bakit nagkaroon ng ganon? So yun po yung mga tanong nating sasagutin. So kung tatanungin niyo po ako, hindi ko po alam. Okay, saan po nagmula yung tinatawag na yun nga, yung kasamaan, no? Bakit nag-disobey, no? Bakit nagkaroon ng ganon? So marami na din po akong pinakinggan, pati po sila Dr. R.C. Sproul, at ang natatandaan ko po na sagot niya sa tanong na yon is hindi niya rin din po alam. Okay? So, mahirap talaga, ako sa ngayon po, mahirap na i-explain po yung saan nagmula yung kasalanan. I mean, di ba, si Eva at Adan ay nilikha po na perpekto ng Panginoon. Pero bakit po sila nagkasala? 'Di ba? May mga tanong na gano'n. 'Di ba perfect naman yung pagkagawa ng Panginoon? Pero bakit nagkasala? Ngayon, ito natatandaan ko po. Napag-usapan natin nung si Kuya po atang nag-lead. Yung free will. Papasok dito yung free will. Okay? Yung libreng gulong. Ay, hindi pala. Free will, no? Yung tayo ay malayang gumawa ng pagpasya. Okay? Now, 'di ba na ating naintindihan, wala na pong free will ngayon. Mga kapatid, naririnig niyo po ba? Wala na pong free will ngayon. Okay? Bakit? It's either na ikaw po ay alipin ng kasalanan or alipin ng katuwiran. Wala pong free sa atin. Lahat po tayo ay alipin. Kaya lang ang tanong, alipin ka ba ng kasalanan or alipin ka ba ng katuwiran? So, kailan po nagkaroon ng free will? Saan yon? Saan merong free will? Doon lang po yun sa time. Okay? Doon lang po yun sa time ni Eva at Adan. Mga kapatid, nakikinig kayo? Doon lang po yan sa time ni Eva at Adan. Pagkatapos po nun, wala na pong free sa atin. Wala na pong free will na tinatawag. Why? Kasi pagkatapos nga noon, may dalawa ng division. It's either alipin ka ng kasalanan or alipin ka ng katuwiran. Pero lahat tayo, alipin tayo ng kasalanan talaga. Okay? Pero sa habag at awa ng Diyos, pinalaya niya ang kanyang mga pinili at sila'y naging alipin ng katuwiran. Naintindihan niyo po yon? So si Eva at Adan, they were created perfectly by God. Nilikha po sila na perfecto ng Panginoon. Kaya lang, binigyan din sila ng free will ng Panginoon. Ibig sabihin, meron silang kakayanan na pumili ng tama at may kakayanan din silang pumili ng mali. Okay? Kaya lang, ang kanila pong pinili ay yung mali. Kaya doon po nagkasala. Pagkatapos po ng pagkakasala, dito na po papasok yung usapin natin patungkol sa orihinal na kasalanan. Okay? Napaka-importante maintindihan natin. Again, dito na po magsisimula ang orihinal na kasalanan. Ngayon, ano ba ang orihinal na kasalanan? Now, siguro sa simula, may isip natin, original sin, yun yung pagkain ng apple ni ni Eva. Or pagkain niya sa prutas ng puno ng knowledge of no? Hirap itagalog, basta alam niyo na yung puno na yon. 'Di ba? Naintindihan niyo po mga kapatid? Siguro pag tinanong ko, sige nga, ano yung original sin? Yun yung pagkain ni Eva at Adan. Pero actually, hindi po yun yung original sin. Okay? Pero kung sasabihin natin, siguro yun yung first na sin. Hindi rin po yun yung first na sin. Okay, magkaiba yung original sin sa first sin. Yung first sin, yun yung pong unang nagawang kasalanan. Parang gano'n na lang. Original sin, iba po yun. Yun yung i-discuss natin maya-maya. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo, hindi po ang pagkagat ni Eva doon sa prutas ng puno ng karunungan ng tama o mali ang unang naging kasalanan. But yun po ang hindi pagsunod ni Adan sa Panginoon na pangalagaan ang lahat ng itinilaga ng Panginoon sa kanya. Ano yung itinalaga ng Panginoon sa kanya? Yon, asawa niya. Pangalawa, lahat na ng bagay. Kaya lang hindi siya sumunod, hindi niya na-control, hindi niya na-manage ng tama si Eva
Kaya yun, nakain po ang prutas. Naintindihan niyo po? Now, ano po yung original sin? Ito po yun. Babasahin ko yung sagot questions sa Tagalog. Ang terminolohiyang original na kasalanan ay tumutukoy sa kasalanan ni na Adan ng pagsuway sa Diyos nang kumain siya ng bunga ng puno na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama at ang epekto nito sa buong sangkatauhan. Okay? Hindi po tapos. Epekto nito sa buong katauhan. Ang orihinal na kasalanan ay maaaring pakahuluganan ng ang kasalanan at ang pag-uusig ng budhi na mayroon ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos bilang direktang resulta ng kasalanan ni Adan sa hardin ng Eden. Okay? Ang doktrina ng orihinal na kasalanan ay nakatuon sa epekto nito sa ating kalikasan bago tayo dumating sa edad kung kailan tayo nagkaroon ng kaalaman sa paggawa ng masama. Okay, doon lang po muna tayo. Naintindihan niyo po ba yung translation sa Tagalog? Okay, ano po yung orihinal na kasalanan? Ito po yung epekto. Okay, ito po yung resulta ng kasalanan ni Adan sa hardin ng Eden. Resulta. Yung original na kasalanan ay resulta, okay? Resulta ng kasalanan ni Adan. Ano ba yung naging result? Ano yung naging resulta nung nagkasala si Adan? Ano nangyari? Kala Adan at Eva. Ano yung naging resulta? Ano nangyari kala Eva at Adan? Nagkaroon ng kaalaman sa paggawa ng masama. Okay. Nabuksan at nagkaroon sila ng kaalaman. Tama? Okay. That's one thing. Ano pa? Ano yung mapapansin nyo sa nangyari pagkatapos noon? May kamatayan. May kamatayan. Okay. Good. Resulta yon. Ano pa? Anong naging resulta? Tayo, makikita natin yan ngayon sa ating panahon ngayon. Hanggang ngayon, nakikita natin yung resulta nun. At doon tayo niligtas ng Panginoon. Ano? Kasalanan. Kasalanan? Yes, pero gusto ko sanang yung ma-explain. Yes, kasalanan. Tama yon. Pero, sige. Lahat po, papunta sa impyerno. Okay. Lahat papunta sa impyerno kasi lahat nagkasala. Tama? Lahat nagkasala. Tama yon. Pero bago yon mangyari, ano ba yung nangyayari? Ano ba yung ginagawa natin? Bago mangyari ang? Yung bago tayo mapunta, di ba? Mapupunta tayo sa impyerno. Bakit? Bakit tayo mapupunta sa impyerno? Matay. Kasi namatay. Okay. Ha? Parang sinumpa. Okay. Sinumpa? Tayo po'y na ano ba yun? Tayo na sumpa, no? Actually, sinagot na to kanina eh. Sinabi ko na po yung sagot kanina. Ano yung nangyari? 'Di ba wala na pong free will? Pagkatapos ng kala Eva at Adan. 'Di ba wala nang free will? Ano na lang meron? Alipin ng kasalanan. Yun. Alipin. Yun po ang epekto nun. Tayo ay naging alipin ng kasalanan. Okay? Ibig sabihin po, ang orihinal na kasalanan po,
is yung pagkatao natin. Okay? Yung pagkatao po natin ay natural na gumawa ng kasalanan. It is our nature, okay? It is our nature to sin against the Lord, to rebel against the Lord, and to live for ourselves. Yun po yung original na kasalanan. Yung pagkatao natin na makasalanan. Naririnig niyo po ba yon? Kaya nga po, di ba sinasabi, ano ang tama? Okay, tatanungin ko po kayo ulit. Para lang talaga makita ko na intindihan niyo na to. Ano yung tama? Nagkakasala ka kaya naging makasalanan ka? Or makasalanan ka kaya ka nagkakasala? Ano po yung tama doon? Ulitin ko. Makasalanan ka. Okay, sumagot si Ate Arshan. Ano yung Ate Arshan? Sala. Ano? Nakamute ka eh. Makasalanan ka kaya ka nagkakasala. Okay. Sino po yung mag-agree kay Ate Arshan? Hands up na lang. Okay. So, halos lahat naman siguro. So, naintindihan nyo po, tayo po yung makasalanan. Kaya tayo yung nagkakasala. Yun po yung nangyari pagkatapos po nung ginawa ni Eva at Adan. Tayo po ay naging makasalanan. Ibig sabihin, yung pagkatao natin, tayo, yung nature na meron tayo, yung human nature na tinatawag, tayo po yung makasalanan. Yun yung original sin. Doon po nanggagaling ang ating pagkakasala. Narinig niyo po? Doon po nanggagaling ang ating pagkakasala. Kasi tayo po yung makasalanan na. Parang ganito, example. Di ba yung pusa? Pag nanganak ang pusa, di ba anong sound na i-create niyan? Meow. Di ba? Bakit? Kasi yun yung nature ng pusa. Ang mag-meow. Di ba? Naintindihan niyo po yun? Hindi pwedeng ang pusa mag-arrrrrrr. Di ba? Natawa si Lola. Mga favorite niya yan eh. Di ba? Naintindihan niyo po yun? So tayo yung nagkakasala. Tayo gumagawa ng kasalanan. Kasi yun yung nature natin. Mga kapatid, naririnig niyo po yun? Yun yung nature natin. Yun yung original na kasalanan. Doon nag-o-originate yung kasalanan sa nature na meron tayo. Naintindihan niyo po? Hindi yung, gumawa ka ng kasalanan, makasalanan ka na. Kaya nga po, di ba, sabi ni David, tayo po'y makasalanan. Sabi niya, ako'y makasalanan kahit nung nasa sinapupunan pa lang ako ng aking nanay. O di ba hindi pa nakagawa ng kasalanan si David? Pero bakit sinabi niya makasalanan na siya? Kasi nga naipasa na sa kanya yung nature natin, yung nature ng tao, which is sinful nature, makasalanan. Yun yung original sin. Naintindihan niyo po? Okay? Sige Gab, may dadagdag si Gab. May tanong lang po. Ano po, yung kailan po nagkaroon na nature of sin po ba? Sila sinful nature? Sila Eva at Adan. Yun ba? Ayun, okay, good. Kasi ganito nga yun. Related siya dun sa free will. Kasi nga po si Eva at Adan, they were created perfect. Di ba po si Eva at Adan, kung hindi lang po sila nagkasala, sila po ay mamumuhay for eternity. Di ba? Ano rin po sila Eva at Adan eh. Eternal person din yan sila. Okay? Kaya lang nga, binigyan sila ng free will ng Panginoon. Kumbaga yung nature nila Eva at Adan, perfect pa yun. Hindi pa yun, wala pa yung sinful nature, wala pa yung original na kasalanan during that time. Kaya lang, nung sila po ay nagkasala, dahil pinili nilang magkasala, doon na naging corrupted yung pagkatao nila. Di ba? Di ba nagsimula po silang magtakip ng kanilang mga katawan? Kasi nagkaroon na sila ng guilt tsaka shame. Kasi yung pagkatao nila, na-corrupt na yon, naging sinful na yung nature nila. Naging makasalanan na yung katawan sila. Naging makasalanan na
sila. At syempre, dahil makasalanan sila, pag nanganak yun sila, yung anak nila, ano yung nature nun? Katulad ng nature ni Eva at Adan. Sinful yung nature, makasalanan. Di ba yung pusa, pag nanganak, pusa ang ilalabas niyan, hindi aso ilalabas niyan. Naintindihan niyo po? Okay? Kaya nga po, di ba, kung mababasa niyo po sa Biblia, ito medyo may correction lang din po tayo. No? Di ba? Sinasabi na, wag na kayong mamuhay ayon sa laman, but mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Tama? Naintindihan niyo po ba yan, mga kapatid? Ngayon, ang pagkakaintindi po natin sa verse na yan, kapag sinasabing mamuhay ka sa, paki-search nga, Jamie, yung verse para yun ang i-flash natin habang nag-uusap tayo. Di ba po? Sinasabing piliin nyo mamuhay sa laman. Wag nyo. Piliin nyo mamuhay sa Espiritu, huwag kayong mamuhay ayon sa laman. Kasi, ang laman ay hindi sumasalungat sa Espiritu. 'Di ba? Na sa Galatians ata 'yun eh. Na Galatians chapter 5. Galatians 5 16 to 26. Okay, tingnan niyo 'to. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Okay? Now, ito pong dapat maintindihan natin. Ito pong laman na binabanggit dito ay hindi po patungkol sa laman natin. Okay? Okay? Hindi po ito patungkol sa laman na meron tayo. At hindi rin po ito patungkol sa yung kagustuhan. Okay? But yung laman po na binabanggit dito is yun nga po, yung sinful na nature. Yung makasalanan. Yung original na kasalanan. Okay, mga kapatid? And kung babasahin natin, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Okay? Now, ano pong sinasabi dito? Ang mga Kristiyano po, yung mga mananampalataya na po, di ba sinabi sa Biblia, ang mga mananampalataya ay hindi na po, kumbaga, tayo'y binago na. Di ba? Tayo'y binuhay ng muli. So, ibig sabihin po nun, tayo ay anak na ng, ano ba yung born again? Ano yung pagiging born again? Ikaw ay binuhay muli at ipinanganak ng Espiritu. Okay? Diba? So John 3, ang laman ay laman, ano yun? Tingnan natin John chapter 3. Anong verse yun? 3:3. 3:3. Oh, 3:3. hindi, born again. Born again. Oh, 3:3 nga, pero yung ano, ayan, verse 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Na babalik tayo sa original sin. Tayo po, mga kapatid, pinanganak po tayo sa laman. Okay? Tayo po pinanganak sa laman. Nung una. Kaya nga po, yung naipasa sa atin, yung laman, yung original sin, yung makasalanan. Yun po ang binabanggit dito na laman. Original sin, makalaman. Yun yung makalaman, makasalanan. Sinful nature. Okay? Kaya lang po, kapag tayo po ay binuhay muli ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu, ibig sabihin po nun, ipinanganak tayo ng Espiritu na. Ipinanganak na tayo ng Espiritu. So, ibig sabihin nun, tayo po ay hindi na po anak ng ayon sa laman. Okay? So, kaya nga po, born again ka na eh. Kasi ipinanganak ka na ng Espiritu. Kaya ikaw, mamumuhay ka na ayon sa Espiritu at hindi na ayon sa laman. Ngayon siguro magtatanong tayo, bakit gusto pa rin natin gumawa ng ganito, ganyan? Kasi po, yung katawan na kung nasaan tayo, ay ito pa rin po yung sinful nature. Okay?
Ito pa rin po yung sinful nature. Kaya lang, hindi na po tayo alipin ng sinful nature natin. Malaya na po tayo sa laman. Malaya na po tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kasi nga po, ipinanganak na po tayo sa Espiritu. We are born again. Kaya nga 'di ba sabi ni Pablo sa Romans 7. Tingnan natin yung Romans chapter 7. Anong verse 'yun? Seven ba 'yon? Okay. 17. Subalit ngayon, verse 17. 16. Tingnan niyo po to. Ngunit, kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Bakit po ito sinabi ni Pablo? Diba? Kapag daw gumawa siya ng kasalanan, hindi na siya ang gumagawa nun. Okay? Hindi na siya ang gumagawa nun, kundi ang kasalanang nananatili sa kanya. Ano yung kasalanang nananatili sa kanya? Yun yung original sin. This is yung nature natin. Yung sinful nature na meron tayo. Kaya lang, dahil nga po tayo ipinanganak na ng Espiritu, hindi na po tayo alipin nitong sinful nature na meron tayo. Kasi nga po tayo ay ipinanganak na ng Espiritu. We are born again. So if ever magkasala man tayo or gumawa man tayo ng kasalanan, hindi na tayong gumagawa nun. Sino na? Yung kasalanang nananatili sa atin. Napipicture out nyo po ba? Kaya nga hindi na tayo, di ba? Kaya nga tayo ay malinis na eh. Malinis na po tayo kasi kapag po tayo gumagawa ng kasalanan, hindi na tayo 'yun. Pero kung ang isang tao ay hindi pa rin born again, hindi pa binuhay muli, siya po ay namumuhay pa rin ayon sa laman, siya'y alipin pa rin ng laman, siya'y alipin pa rin ng kasalanan. Kaya kung gumagawa man siya ng kasalanan, ginagawa niya yun talaga. Kasi alipin siya ng kasalanan. Nasa laman pa rin siya. Okay? Naintindihan po ba natin iyon? Sige, katanungan po. So you see, kaya nga po, napaka-importante na maintindihan natin itong mga terms na ito, mga terminolohiyang ganito. Kasi nga po, makakatulong siya sa pag-intindi natin ng mga nakasulat sa Biblia. Tulad nito, di ba bakit sinabi ni Pablo na hindi na siyang gumawa nun? Desisyon niya namang gawin iyon. Di ba? Hindi kayo napatanong dito sa verse? Sabi dito sa verse na to, kundi ang kasalanan, hindi na akong gumawa nun. Pero ginawa niya. Pero hindi na daw siyang gumawa. Sige, Dan. Hindi. Parang pinapakita niya ito na ang pananaw natin sa kasalanan ay iba na ang pananaw natin. Kumbaga, makagawa man tayo ng kasalanan, meron na tayong takot. No? Meron na tayong takot na yun nga, yung kumbaga iba na yung pananaw natin sa kasalanan. Hindi tulad dati na tayo'y patay. Kung makagawa man tayo ng kasalanan, okay lang yun. Diba? Hindi tayo, kumbaga baliwala sa atin yun. Pero ngayong ikaw ay binuhay na, iba na ng pananaw mo sa kasalanan. Oo. So yun, yun maganda yun na naidagdag yun ni Daddy. Kasi nga, bakit po iba na yung pananaw mo? Kasi nga, bago ka na eh.
Di ba? Bakit bago na yung pananaw mo? Kasi nga, may bago ka ng, kumbaga yung tinatawag na yung inner self na meron tayo. Hindi na po tayo yung patay, but buhay na po tayo. Kaya lang, yung buhay na tayo is nananatiling indwelling with the sinful nature or the sinful na flesh, yung body na meron tayo. Pero hindi na tayo sumasang-ayon doon sa kagustuhan ng laman. Okay? Yun nga yung original sin na napasa sa atin. Itong laman na ito na gustong-gusto ang kasalanan. Hindi na tayo alipin noon kasi nga binuhay na tayo. Kaya kung tayo may nagkakasala, hindi tayo ang gumawa noon kasi nga hindi na tayo nag-a-approve doon. But ang gumawa noon yung nananatiling sinful na katawan, yung original sin na kung saan tayo'y nananatili pa rin hanggang sa ngayon. Kaya nga 'di ba, pag dumating ang time na bumalik na ang Panginoon, itong katawan natin mababago 'to eh. 'Di ba? Mababago 'to eh. Yun yung tinatawag na glorification. Tayo po'y luluwalhatiin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating katawan. Fully, kumbaga magiging full na yung pagiging bago natin. Kasi mawawala na itong laman na ito na kung saan tayo po'y naninirahan pa rin. 'Di ba? Okay, naintindihan po ba natin iyon? So, yun po yung original sin. Okay? Original sin. Hindi siya yung unang kasalanang nagawa. Okay? But ang original sin is yung naging resulta nung unang kasalanang nagawa. At yun ay ang pagkakaroon ng makasalanang pagkatao or laman na tinatawag. Sige, tanong po kayo kung meron po kayong parang hindi maintindihan ukol po dito. Kasi para sa akin, Ral, pastor, yung pag wala sa puso mo ang Panginoon Diyos, hindi kanya, pinalimutan mo siya, yung wala sa puso mo, hindi mo siya, binabaliwala mo siya, madali kang gumawa ng kasalanan. Hindi, wala nang kumukontrol. Pero pag nasa iyo ang puso, ang Panginoon, nasa iyo siya, kontrolado lahat ang paggawa ng kasalanan, di ba gano'n? Nakokontrol niya lahat yung paggawa ng kasalanan dahil nasa puso mo siya. Yun ang pagkakaalam ko dahil katulad ko, gusto kong magnakaw. Sa primero pa lang, may balak akong kuhanin isang bagay. Nakokontrol niya ako dahil nasa puso ko siya. Nasa akin siya. Kaya nakokontrol niya. Kung wala sa puso ng Panginoon, kung hindi mo siya, wala sa kalooban mo siya, tuloy-tuloy ang kasalanan gagawin mo. Wala namang kukontrol sa'yo. Di ba ganon? Wala nang control. Magkakagawa ka na ng kasalanan hanggang lahat ng kasalanan magagawa mo na, wala nang kumukontrol sa iyo eh. Pero kung sa puso mong Panginoon, nakokontrol pa niya ang kasalanan, paggawa ng kasalanan. Yun ang pagkakaalam ko. Okay, so parang ang sinasabi po ni Lola Lita, no, kasi kapag ang isang tao po ay binuhay na ng Panginoon, nandun na kasi yung banal na espiritu eh, na siya, nagbibigay sa atin ng lakas na sundin yung kalooban ng Diyos at hindi na yung kagustuhan natin. Kaya may pagkokontrol na, kumbaga, no? Salamat. So, ayun, kumbaga makikita natin na hindi tayo iniwan ng Panginoong Jesus, no? Nung siya ay bumalik sa langit, binigyan niya talaga tayo ng Espiritu Santo na siyang makakasama natin upang tayo ay, yun nga, turuan, gabayan, palakasin, upang magawa natin ang kalooban ng Diyos, no? Hindi yung kalooban nating mga tao. So, yan po, parang yun ang gustong i-share ni Lola Lita. So, salamat sa Panginoon kasi nagagawa natin yun dahil siya pa rin ang may gawa, no? Hindi dahil tayo na may kakayanan. Kasi kung tayo lang talaga, wala talaga tayong kakayanan na sumunod
Pero dahil binuhay niya tayo, binigyan niya tayo ng bagong puso, binigyan niya tayo ng bagong buhay, binigyan niya tayo ng banal na Espiritu Santo, kaya tayo nakakagawa ng kalooban niya. Diba? So, lahat po ng kaluwalhatian ay nasa Panginoon. Diba? Sige po, so, ayun, dito lang muna tayo magtatapos sa verse 17 na napag-usapan natin yung original sin. Gusto ko lang po talagang ipasok yon. Kasi bakit ba yun napasok? Kasi nga po yung sa Birhen, no? Ano yung importance na si Jesus, ang Panginoong Jesus ay ipinanganak ng isang birhen sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kasi yun po, hindi po naipasa sa kanya yung original sin. Intindihan nyo? Kaya ako po dinidiscuss yung original sin kasi ang Panginoong Jesucristo, wala po, hindi po yung nature niya, hindi po sinful nature di tulad natin. Kasi hindi napasa sa kanya. Kasi nga po, siya'y anak ng Espiritu Santo. Di ba? Siya'y anak ng Diyos. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? Okay? Nagme-make sense na po ba bakit po tayo nag-segue doon sa original sin? Yun po ang importance nun. Okay? That's why virgin birth is napaka-importante din. Okay? Alright. So, ayan. Sana, basahin niyo po yung yung link na mga sinend ko po. Kasi papatuloy natin yun. Next week, magpapatuloy tayo sa, tatlo kasi yung link na sinend ko po eh. About po yan sa original na kasalanan. Patungkol din sa tipan ng Diyos kay David. At patungkol din sa pangalan na Emmanuel. So, yun. Sana basahin niyo po yun. Magbibigay yun ng dagdag na Wala na po. Closing na tayo. Okay May na? announcement lang. Sige. Announce ko lang na yung sa Super Tatay mamaya. Medyo next week na. Kasi nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng mga additional na pag-aaral. Yun lang. Kasi kanina po, Bible study ko po sila daddy tsaka si mami at may mga bagay na na-realize din sila dad at tinuruan ko din sila paano pa mas mag-aral ng maigi. So, sabi ni daddy, Ryle, pwede i-extend muna natin next week kasi parang kailangan ko pa ng time para mas mapag-aralan. Sabi niya nga, parang exegesis pala din yung pag-ano ko dati. So, ayan, yung exegesis na way. So, sabi ko na walang problema yon kasi hindi naman tayo nakatuon sa activity. No? Anin mo yung puro ka Bible study, mali naman yung pag-aaral. Ito, dagdag ko lang din po, reminder sa mga kasamahan ko, sa core team, anhin nyo po yung pagsiservisyo doon sa harap. No? Kung wala naman po kayong pag-aaral ng salita. Hindi po importante yon. Kahit nakaupo ka lang, kahit hindi ka singer, kahit hindi ka drummer, kahit hindi ka gitarista, kahit hindi ka pianista, kahit hindi ka multimedia, walang kaibahan yon. Basta ang importante, ikaw ay nandun yung debosyon mo sa Panginoon ng pag-aaral ng kanyang salita. No, hindi po importante yung ginagawa natin sa harapan. Ang importante po yung ginagawa natin sa likuran. Yung ginagawa natin na wala pong nakakakita sa atin. Okay? So, paalala ko lang po, sa lahat, no, wag niyo pong isipin na, ayan, naka-Bible study ako, nakaharap ako kay Kuya Ryle, nakaharap ako kay Pastor Ryle, di ba? Hindi yan eh. Hindi yun ang kinalulugdan ng Panginoon. Ang kinalulugdan niya, yung tunay na debosyon mo sa Kanya at puso mo na sumusunod at kinikilala siya. Okay? Reminder po sa lahat, kung akala nyo po okay po ako kasi nandito kayo ngayon, hindi po. Well, yes, natutuwa po ako, pero ang concern ko talaga is ano ka? Sino ka? Pagkatapos nito. Naintindihan nyo? Anong ginagawa mo pagkatapos nito? Nag-aaral ka ba ng salita talaga? Sinusunod mo ba talaga ang salita niya? Or magaling ka lang dahil may kaharap na ibang tao? Wag po ganon. We are serving God. And tayo ay haharap sa Panginoon, hindi sa tao. Okay? So, ang mahalaga sa akin, yung sarili mong debosyon sa Panginoon. Hindi yung pag-aano mo na nakaharap ang maraming tao. So, sabi ko kay Daddy, walang problema yun, Dad.
ayusin mo yung pag-aaral, yun ang pinaka-importante kasi dapat tama ang ating ituturo sa ibang tao. Huwag tayo magmamadali. Kung hindi, sige, go lang. Hindi importante yung activity. Ang importante, yung tunay na activity sa puso nyo before God. Okay? Ayan, paalala ko din po sa lahat, lalo na sa core team. Ito lang, pasensya na po, additional lang talaga. Hindi importante, di ba may binibigay po kasi ang assignment sa core team. Hindi ko po kinalulugod yung nagsisend kayo ng assignment na binibigay ko, hindi po. Ang tinitingnan po natin doon, anong ginagawa mo kapag walang assignment? Nag-aaral ka ba talaga? O inaaral mo lang yun kasi nagbigay ng assignment si leader, si kuya? Huwag ganon. Huwag ganon. Hindi ganon. Okay? Personal. So magtulungan po tayo, mga anak, mga nanay, tatay, tulungan natin ang pamilya natin. Magtulungan kayo na kilalanin ng Panginoon. Huwag nyo nga hayaan na yung kapatid nyo, nanay nyo, tatay nyo, anak nyo, pagkatapos ng Bible study, balik sa kanilang dating gawin. Hindi. I-encourage yung bawat isa, pag-pray nyo ang bawat isa na yun, gawin kung ano ang ginagawa ng isang anak ng Diyos. Okay? Magtulungan po tayo. Let's pray. Let's close. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat sa mga bagay na ito na pagpapahayag at pagpapaintindi sa amin. Marami pa po kami mga hindi na nalaman. Marami pa po kaming mga tanong at na kalituhan ukol po, Lord, sa mga terminolohiya or even mga doktrina. Masalamat, Panginoon, dahil ang pagliligtas mo ay totoo at tiyak na nauunawaan namin. At ang kaligtasan ito ay ginawa mo. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo po kaming papabanalin sa pamagitan ng banal na Espiritu na may tamang pagkakaintindi, pag-aaral ng iyong salita, at tamang pagsasabuhay nito dahil ang iyong salita ay magiging totoo sa buhay ng bawat isang iniligtas mo, itinalaga mo, at iyong kinahabagan at iyong binigyan ng biyaya. Maraming salamat, O Diyos. Lahat ng ito ay para po sa iyong kalawalatian lamang. Wala nang iba. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. See you po bukas sa Night of Psalms, Hymns, and Prayers po, 7 p.m. Thank you. God bless po sa lahat. Ingat po kayong lahat. Bye-bye.